Ano ba kasi ang problema mo sa suot ko, kuya? Napaka-lordly mo. Sobra ka pa talaga kay daddy, makautos ka sa akin. Nagpapadyak ng paa si Sam habang nakikipag-away sa kambal niya. Kung ayaw mong pakialamanan ko yung suot mo, umayos ka. Magbihis ka ng naaayon sa marangal na babae. Tingnan mo nga yung suot mo, sobrang ekse. Sana nagpanloob ka na lang. Kahit ang bata mo pa, hindi pa rin maganda tingnan. Yang mukha mo, ang bata mo pa, pero daig mo pa si mami kung maglagay ng lipstick. Kaninong ba ginaya yan? Naiirita niyang tanong sa kapatid. Dun sa malanding kasama ni daddy sa airport. Sagot ni Sam. What? Gulat na tanong ni Gab. Kasi naman kuya, naisip ko lang naman na magsuot ng ganito. Baka sakaling matanggap tayo ni daddy. Kaya niyang agawin si daddy sa atin dahil sa kapal ng lipstick niya. Susubukan ko rin gawin yun. Bahagyang nasampal ni Gab ang sariling noo dahil sa narinig na paliwanag ng kambal niya. Inis na binalingan niya ito. Sam, that's not what you think. Walang naalala si daddy. Alam mo yun, hindi ang mukha mo ang makakapagpaalala kay daddy sa atin, kundi ito. Sabay lagay ng kamay niya sa dibdib ng kapatid, tsaka muling idinagdag. Puso ang unang nakakaramdam kung karapat-dapat kang pagkatiwalaan ng isang tao. Pansin mo, pupunta ka sa isang lugar, wala kang nakikilala na kahit sino. Mayroong 2 tao na lalapit sa iyo. Pareho sila na pakikitungo, ngunit ang puso mo ang unang nakakaramdam kung sino ang una mong dapat pagkatiwalaan sa kanila. Kasi nararamdaman ng puso mo kung sino sa kanila ang fake at kung sino ang totoong tao. Ganon din si daddy. Kahit hindi niya tayo kilala, hindi niya tayo naaalala. Sa puso niya, nararamdaman niya na maganang loob niya sa atin. Blood is thicker than water, sabi nga nila. Kaya hindi mo kailangan pang pekein ng sarili mo. Kahit pa ang nararamdaman mo, kailangan mo lang magpakatotoo sa harap ni dad. Kung nagawa ng babaeng yun na magpanggap na siya ang asawa ni daddy, kaya rin nating magpakatotoo na tayo ang totoong pamilya niya. So now, go back inside, change your clothes. Huwag mo nang gayahin ang babaeng yun dahil hindi ka siya. Tila natauhan naman si Sam, kaya nanlalabo ang mga mata nito na tumango at bumalik sa sariling silid. Nagkatinginan si Leslie at Ashley na saksihan ng 2 bata. Lalabas na sana sila ng silid nang makita ang dalawa na nagbabangayan. Talagang iba ang lahi ni Master Black. Hinulma niya talaga si Gab katulad niya. Iba rin ang talino ng batang yan. Nakangiting wika ni Leslie. So, ano ang gusto mong palabasin? Na mali ang pagpapalaki ko kay Sam? Nairita niyang sagot. Hindi naman, pareho naman silang matalino. Ngunit ang talino ni Sam pang ibang level din kasi. Pero pagdating sa puso, parang hinulma mo siya. Gagawin ang lahat mabawi lamang ang pag-aari niya. Loka-loka, halika na. At baka pagdating natin tayong center of attraction ng mga bisita dahil huli tayo lang dating. Reklamo niya sa kaibigan. Gab, mauna na kami sa sasakyan. Ayusin pa namin ang gamit natin. Yes, mom. Hihintayin ko lang si Sam. Sagot naman ito. Isang maleta ang dala nila dahil mahaba ang kanilang biyahe. Mamayang gabi ang selebrasyon at tamang-tama yon sa pagdating nila. Mga 5 oras ang biyahe kaya lunchtime na sila. Nagpasya na umalis. Di naman nagtagal si Sam sa pagbibihis. Nakapalda short na ito ngayon na abot hanggang tuhod at t-shirt na kulay pink. Nakangiti si Gab nang makita ito. Nagustuhan pa niya ang aura ng kambal niya pag ganito ang mga sinusuot. Nangako siya sa daddy niya noon na aalagaan ang 2 babae sa buhay nila kapag wala ito. Habang nasa biyahe, lihim na napangiti si Ashley nang makita na nakatulog na si Sam habang nakahilig ang ulo sa balikat ni Gab. Si Gab naman, sige lang sa paglalaro ng game sa tablet nito, gamit lang ang isang kamay, dahil ayaw nitong magising ang kapatid. Napasubsob silang lahat nang biglang huminto ang van ng kanilang sinasakyan. Galit na tinapunan ng tingin ni Ashley si Leslie. Leslie, ano ba? Nakalimutan mo na bang mga batang kasama natin? Sorry, Master. Kaya lang, may biglang humarang sa daanan natin. Tsaka palang natauhan si Ashley nang makita na napapalibutan na sila ng mga armadong lalaki. Shucks, mura niya. Ngayon lang siya kinabahan ng malala. Inaalala niya ang mga anak niya. Huwag kayong lalabas, ako ang harap sa kanila. Isa pa may mga tauhan rin tayo sa likod.
Napamura si Leslie nang makita na naubos na rin palang bihagin ng mga armadong lalaki ang mga tauhan nila nang ganun lang kabilis. Anong nangyari? Di ba't malakas ang mga tauhan niya? Panay ang pagkatok ng mga ito sa bintana ng kanilang van. Mommy, I'm scared! Parang iiyak si Sam nang makita ang mga armadong lalaki sa labas. Let's close eyes, Sam. Utos ni Gab upang bawasan ang takot nila. Lumabas si Leslie. Ngunit ilang minuto lang ang pakikipaglaban nito sa mga armadong lalaki. Agad naman itong pinusasan. Ilang sandali pa, pinasok ito sa loob ng van sa tabi nila. Pinalitan siya ng nakamask man na lalaki sa driver's seat at ito ang nag-drive ng kanilang van. Saan mo kami dadalhin? Tanong ni Ashley. Halata ang kaba sa dibdib niya. Malalaman niyo yan pagdating natin. Pasensya na kayo. Ngunit utos lang to ni Master. Sinong Master? Wala akong karapatan na sabihin yan. Sagot agad nito at nagpatuloy sa pag-drive. Ako lang naman ang kailangan ng Master mo, diba? Huwag mo nang idamay ang mga anak ko. Hayaan mo na silang umuwi. Pakiusap ni Ashley. Hindi pwede. Malinaw ang utos ni Master na wala kaming ititira sa pamilya mo. Kailangan lahat kayo makita niya. Dahil kung hindi, ako naman ang mananagot. Kaya matulog na lang muna kayo. Sasagot pa sana si Ashley ngunit agad na silang inisprayan ng lalaki sa loob ng sasakyan. Dahilan upang makaramdam sila ng antok at agad na nakatulog. 6 p.m. Alas 6 pa lang ng hapon, unti-unti nang napupuno ng mga bisita ang kabuuan ng resort. Sa ikatlong palapag ng hotel, nakatayo si Liam mula sa veranda sa labas ng silid niya. Hawak ang kupita na may laman na alak. Panay ang paglagok niya. Walang ekspresyon ang kanyang muka at mahirap basahin ang kanyang iniisip. Gayunpaman, suot ng kulay asul niyang long sleeve na pinatungan ng kulay asul din niyang tuxedo. Kahit na sinong babae na makikita siya, hindi maaaring hindi mapahanga at maglaway sa angking kagwapuhan niya. Ang mukha niyang perpektong hinulma sa angka ni Adonis ay nagbibigay ng malakas na domino effect sa sinumang babae na nangangarap. Kahit isang sulyap mula sa kanya. Pinasok niya ang isang kamay sa loob ng bulsa ng pantalon habang ang isang kamay naman ay humahawak sa kupita. Lihim niyang pinagmamasdan ang bawat pagdating ng mga bisita sa ibaba. Napansin niya na halos lahat ng mga dumalo ay puro kilala ng kanyang ina. Kahit nga celebrity nagtataka kung bakit nandito gayong hindi naman niya kilala mga ito. Isa lang ang ibig sabihin. Bisita lang ni Tala at ng kanyang ina ang mga nandito ngayon. Malinaw ang sinabi niya sa mga ito na exclusive lamang sa mga kaibigan at kilala niya ang dapat imbitahan. Ngunit hindi na mga ito sinunod. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Napalingon siya nang marinig ang boses ng lalaki sa kanyang likuran. May hawak na rin itong bote ng wine at sariling kopita. Nang makita na konti na lang ang laman ng kopita niya, agad din itong dinagdagan yun. Nilapag nito ang bitbit na bote ng wine sa malit na mesa at tumabi sa kanya habang nakamasid sa mga bisita sa ibaba. Nagawa ko ng pinakausap mo sa akin. Good luck. Simpleng binalingan niya ang kaibigan. Maraming salamat. Kaya lang bro, ayusin mo lang na mapagtagumpayan mo tong plano mo. Dahil kung hindi, ako naman ang mawawalan ng asawa. Biruin mo dahil sa pagkakaibigan natin. Nagawa kong isakripisyo ang relasyon namin ng asawa ko. Naawa na rin kasi ako sa iyo eh. Hindi ko alam kung tunay ka bang anak ng nanay mo. Bakit ka pinapahirapan ng ganito? Loko, bro, bunganga mo. Baka may makarinig sa iyo. Yan pa maging dahilan ng kapahamakan natin. Saway niya sa kaibigan at agad naman itong iniba ang topic. Mabuti pa bumaba na tayo, baka magtaka pa mga kaibigan mo na hindi mo kakilala. Sabay palatak ng tawa nito sa kanya. Tinapunan niya lang ito ng matalim na tingin. Sanay na siya rito. Hindi pwedeng wala silang asaran kapag nag-uusap. Ito lang yata ang nanibago sa kanya dahil wala siya sa mood upang makipag-asaran. Sa totoo lang, kanina pa niya gustong lisanin ang lugar na ito at pumunta sa lugar na gusto niya. Wala rito ang mga hinahanap niya. Wala rito ang mga taong makapagpapasaya sa kaarawan niya. Gusto na niyang makita ang mga ito at mayakap. Nakuyom niya ang kamao nang maisip ang sitwasyon niya ngayon. Nagawa siyang paikuti ng kanyang ina sa mga palad nito. Ngayon siya naman ang gagawa nun. Magkasubukan sila ng kanyang ina. Kung kailangan na sirain niya ang planetarium at ang mga bird lord na umuupo rito, gagawin niya.
Nakahanda na ba ang chopper? Mahinang tanong niya na sila lang ni Edwin ang nakakarinig. Tumango lang ang kaibigan sa kanya nang mapansin ang pagdating ni Tala. Oh, nagkakilala na ba kayong dalawa? Tanong nito na palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Edwin. Wala siya sa mood na sumagot. Direkta niyang nilagok ang wine at nilagay yon sa round table. Muling na blanko ang ekspresyon ng kanyang muka. Alam ni Edwin na nagpipigil lang ng galit ang kaibigan niya, ngunit hindi lang nito pinapahalata. Umakto rin siyang parang walang alam. Nahihirapan pa ako magpakilala ng sarili ko sa kaibigan ko. Hindi ko alam na malalang amnesia palang nangyari sa kanya. Saad niya kay Tala. Sinigurado niyang hindi ito magdududa sa kanila ni Liam. Kilala niya si Tala na matagal nang umaaligid sa kaibigan niya. Sa lahat ng mga naging babae nito, ito lang ang laging nakabuntot. Ngunit kahit gaano pa kaganda si Tala, si Ashley lamang ang bukod tanging nakapasok sa puso ng kaibigan niya. Kaya nang hilingin nito ang tulong niya, hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ito. Naaawa rin siya kay Ashley. Alam naman niyang maiintindihan siya ni Joanne sakaling malaman nito ang pakikipagsabwatan niya kay Liam. Babe, halika na. Hinihintay ka na ng mga kaibigan mo. Nabaling ang tingin ni Edwin sa ibaba upang tingnan kung may mga kaibigan ba sila ni Liam na dumating. Lahat ng kaibigan ni Liam ay kaibigan rin niya, kaya alam niya kung dumating na ang ibang mga kaibigan nila. Lihim siyang napaismid nang wala siyang makita na sinasabi nitong kaibigan nila. Isa pa, tinawagan niya ang mga ito kung may natanggap bang invitation. Ngunit lahat, ni isa walang nakatanggap. Minabuti na lang niyang sabihan ang mga ito na huwag nang pumunta dahil may ibang plano si Liam. Lihim na sumulyap si Liam kay Edwin at nakuha naman nito ang ibig niyang sabihin. Matapos niyang isend ang text message sa isang tao, ay agad naman siyang sumunod sa mga ito na bumaba ng hotel. Ilang metro lang ang layo sa tabing dagat. Sinadya niyang dito ilagay ang venue ng kanyang birthday upang mapabilis lang ang kanyang pag-alis mamaya. Mabilis lang ang kanyang pagsasalita ng pasasalamat sa mga dumalo sa kanyang kaarawan sa harapan ng mga bisita. Isa-isang lumapit sa kanya mga ito at nagpakilala. May iba na sadyang kilala niya, ngunit mayroon namang iba na kahit anong gawin niya, hindi talaga niya maalala. Halata pa ang iba na gumagawa lang ng kwento, ngunit sinakyan niya lang ang biyahe ng kanyang ina. Liam, son, nag-enjoy ka din ba sa karawan mo? So, paano? May naaalala ka na ba sa mga pinapakilala ko sa iyo mga kaibigan mo dati? Nakangiting tanong ni Donnie Amanda. No, ma'am. Wala talaga akong naaalala sa kanila. Pero dahil sinabi nilang kaibigan ko sila, baka unti-unti ko na rin maibabalik ang alaala ko. Happy birthday, Liam! Nakangiting wika ni Joanne at ibinigay nito ang regalo sa kanya. Salamat. Magkakilala na ba tayo dati? Tanong niya na may blankong ekspresyon ng mukha. Nakita niyang sumulyap ito sa mami niya bago binaling ang atensyon sa kanya. Actually, asawa mo ang best friend ko. Excuse me, anak, ang ibig niyang sabihin. Best friend niya ang asawa mong si Tala. Di ba, Joanne? Yun ang ibig mong sabihin, right? Nagbabanta ang tingin ni Donnie Amanda kay Joanne. Amanda! Wala ka talagang hiya! Napalingon silang lahat sa gawi ng middle-aged woman na pumasok sa entrance at biglang sumigaw. Makikita ang sobrang galit sa mukha nito. Malalaki ang mga hakbang nito na sinugod si Amanda. How dare you! Nanginginig sa galit si Amanda na hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi. Sobrang sakit ang sampal na yon, dahilan upang mapaluha ito. Guard! Guard! Sigaw ni Amanda, ngunit walang gwardya na dumating. Guard! Hulihin niyo ang baliw na to! Ilang beses na sumigaw si Amanda, ngunit walang gwardya na lumapit sa kanya. Huli na niya napagtanto na lahat ng gwardya niya ay naubos ng bihagin ng mga tauhan ni Aika. Saan mo dinala si Ashley? Saan mo dinala ang anak ko? Namumula sa galit si Aika habang dinuro-duro ang dibdib ni Amanda. Ano bang pinagsasabi mo, babae ka? Baliw ka ba? At bakit akong hinahanapan mo nang nawawala mong anak? Galit na galit ring sabi ni Amanda. Hindi niya alam kung bakit napasugod ang babaeng ito. Gayong malino na ang usapan nila nang huli silang magkita. Huwag ka nang magmaang-maangan, Amanda. Nakaya mong tanggalan ng alaalang sarili mong anak na si Liam. Ang anak ko pa kaya? Sabihin mo na kung saan mo siya dinala. Bago pa magkagulo rito. What is this, ma'am? Takang tanong ni Liam.
Binalingan siya ni Amanda habang nahihirapan sa paghinga. Son, believe me, hindi ko alam ang pinagsasabi ng babaeng yan. Ma'am, anong sinasabi niya? Na kayo nagtanggal ng alaala ko. Ngayon na ang pagkakataon ni Liam upang ipalabas ang tinitimping galit niya sa ina. Son, naniniwala ka sa babaeng yan? Sinisiraan niya lang ako. Umiiyak na, wika ni Amanda, sabay hawak sa kanyang dibdib. Kailangan niyang humanap ng paraan upang maibaling ang atensyon ni Liam sa ibang bagay. Ma'am, mahirap bang sagutin ang tinatanong ko? Halos lahat ng mga bisita nakatingin na ngayon kay Amanda at sa kanila at tila nag-aabang rin ng isasagot niya. Bakit hindi mo aminin sa anak mo, Amanda? Kung gaano mo siya kamahal? Para sa kanya ang lahat ng ginagawa mo, hindi ba? Mas lalong dinagdagan ni Doña Aika ang pag-uusig kay Amanda. Wala akong kinalaman kung ano man nangyari sa anak mo. Hindi kita kilala. Nanggugulo ka lang. At sa tingin mo ba susugod ako rito nang wala lang? Nawala ang anak ko at mga apo ko. At may nakapagturo ng mga tauhan mo ang gumawa nun. Asan sila? Ma'am, tawag ni Liam sa ina nang makita na hindi ito makapagsalita. San, hindi ko talaga alam ang pinagsasabi ng babaeng to. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Kung ganun, totoo na may kinalaman ka kung bakit nawala ang alaala ko? Umiwas ang tingin si Amanda. Naghahanap ng idadahilan niya kay Liam. Liam, san? Hindi ako makahinga. Bigla na lang siyang natumba sa pag-aakalang ang anak niya ang sasalo sa kanya. Ngunit nasindak siya ng ibang tao ang gumawa nun. Ma'am! Sigaw ni Tala at mabilis na dinaluhan si Amanda. Liam, titingnan mo na lang ba si Mommy? Hindi mo ba siya dadalhin sa hospital? Then, take her to the hospital. Sagot niya at tinalikuran ng mga ito. Napansin niya kanina na hinila na ni Edwin si Joanne palabas ng venue. Lihim siya nitong sinulyapan at ang mga tingin nito ay nagsasabi na doon na lang sila magkita sa floating island na binili niya. Liam! Liam! Saan ka pupunta? Narinig niya ang sigaw ni Tala, ngunit wala na siyang plano na lingunin pa ito. Mas lalo niyang nilakihan ang kanyang bawat hakbang upang masigurong walang sumunod sa kanya. Sumakay siya sa nakapark na jet ski sa tabing dagat. Pagdating sa pangatlong isla, saka pa lamang siya nagpark ng kanyang jet ski sa tabing dagat. Ilang sandali pa maririnig na ang tunog ng chopper na papunta sa kanyang kinaroroonan. Ibinaba ng mga ito ang hagdan ng chopper at patakbo naman siyang umakyat sa hagdanan nito. Sobrang tuwa ang nararamdaman niya nang makaupo na siya sa loob ng chopper. Welcome back, Master. Salamat, Brian. Sandaling naging emosyonal ang pagkikita ng dalawa. Nag-uusap lamang sila sa pamamagitan ni Edwin sa telepono. May 1 linggo na ang nakalipas. Sa tingin ko, kailangan mong ihanda ang sarili mo, Master. Mukhang mahaba-habang paliwanag ang kailangan mo. Biglang nasabi ni Brian. Kamusta sila? Muling sumeryoso ang mukha niya. Pag-alis ko, nasa mahimbing na silang pagtulog, Master. Hindi ko lang alam ngayon. Bahagyang sinuntok ni Liam ang dibdib nang makaramdam siya ng kaba. Paano ba niya ipapaliwanag ang lahat? Master, nandito na po tayo. Nakabalik si Liam mula sa lumilipad niyang imahinasyon nang marinig ang sinabi ng kanyang tauhan. Mas lalong lumakas ang kaba sa dibdib niya nang bumaba na siya mula sa chopper. Hinubad niya ang suot na damit at pinalitan niyon ng puting t-shirt. Binigay niya ito kay Brian na kasalukuyang nasa loob pa rin ng chopper. Ikaw na bahala dyan, ituloy mo ang plano. Kinuha naman yun ni Brian. Sigurado na po ba kayo, Master? Tanong nito. Para sa pamilya ko, wala akong hindi kayang gawin. Sagot niya at tinalikuran nito. Nagpakawala na lang ng buntong hininga si Brian habang sinusundan ng tingin ang papalayong Master. Sana naman matapos na ang lahat ng problema mo, Master. At nang magkaroon din naman ako ng happy ending. Sabi nito sa sarili bago muling pinalipad ang chopper. Napahinto si Liam sa paglalakad at humarap sa dagat. Nag-iisip siya ng plano kung paano sasabihin kay Ashley ang lahat. Napatingin siya sa paligid. Binili niya ang floating island na ito. Mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Plano sana niyang sorpresahin si Ashley pagkatapos ng kasal nila. Ngunit pinaglaruan sila ng tadhana. Hindi pala ng tadhana, kundi ng mami niya. Inikot niya ang paningin sa kabuuan ng isla. Kasama ang mansyon na ito sa binili niya.
Plano sana niyang dito dalhin si Ashley nung may patong pa ang ulo nito. Alam niyang safe sila rito dahil tago ang isla na ito. Kailangan pang sumakay ng motorbangka para makatawid na rito. Sinadya niya ang ganito para sakaling may kalaban, malayo pa lang, alam na niyang may parating. At makapaghanda agad sila ni Ashley. Nagbuga siya ng hangin habang nakatunghay sa bawat paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Hindi niya namalayan ang paglabo ng kanyang mga mata sa lahat ng mga naiisip niya. Hindi siya makapaniwala na makakabalik pa siya sa kanyang pamilya. Akala niya tuluyan na siyang malulugmok sa loob ng triad na inapala niya ang namumuno. Kainis, sabi niya sa sarili. Mapait siyang ngumiti. Kung pwede lang sanang pumili ng ina. Kung pwede lang sanang itakwil ang ina. Daddy? Napalingon siya nang marinig ang boses ng kanyang munting anghel. May angel. Sambit niya nang makita si Sam na patakbong tumungo sa kinatatayuan niya. Mabilis siyang nag-squat at niyakap ito. Kuya Gab is right, Daddy. Hindi ko kailangan gayahin ang bruhang babaeng yun para lang maalala mo kami. Kami pa rin ang mahal mo, diba? Humihikbi na wika nito. Napapikit si Liam dahil sa narinig. Mas lalong humigpit ang yakap niya sa prinsesa niya. Of course, baby. Maaaring pansamantalang nawala ang alaala ni Daddy. Ngunit sa puso niya, kayo pa rin ang mahal niya. Mapapatawad mo ba si Daddy? Bahagya niyang kinalas ang pagkakayakap nito sa kanya at tinitigan. Mabilis itong tumango sa kanya. Pinahid niya ang luha nito at hinalikan sa noo. I'm sorry, baby, kung hindi kayo nakilala ni Daddy sa airport. Ngayong nakakaalala ni si Daddy, pangako, hindi ko na kayo iiwan pa. Promise mo yan, Daddy? My angel. Huwag na po kayo mag-promise kung hindi naman matutupad. Ako po ang nahihirapan eh. Supladong wika ni Gab dahilan upang matigil siya sa pagsasalita. Umangat siya ng mukha upang tingnan ito. Nakita niyang umiwas ito ng tingin at tinuon ang direksyon ng mga mata sa dagat. Alam niyang nagtatampo ito sa kanya dahil sa ginawa niya sa airport. Ngunit ramdam pa rin niya ang kagustuhan nito na mayakap siya. Talagang magkatulad sila ng ugali ng kanyang anak. Hindi kaagad masabi ang tunay na nararamdaman, kundi makikita lang sa inaakto. Gab, son, come here. Puno ng emosyon niyang tawag rito. Sinulyapan lang siya ng anak at muling binaling ang atensyon sa dagat. Hoy Kuya Gab, pakipot ka pa. Ikaw pa nga nagsabi na hindi tayo kayang kalimutan ni Daddy. Nasa puso niya pa rin tayo, di ba? Reklamo ni Sam. Noon yun, pero hindi na ngayon. Garalgal ang boses sa sagot nito. Napangiti na lang si Liam sa mga anak niya. Tumango siya at pinuntahan si Gab habang hawak kamay si Sam. Muli siyang nag-squat sa harap ni Gab at nginitian ito. Ito na nga ba ang simula ng pagsasama muli at pagbuo ng kanilang pamilya? Ano na naman kaya ang plano ni Madam Amanda?